So, eto mga sangkay, mayroon po tayong magandang balita ngayon. Naku, kailangan po itong mapanood ng bawat pamilyang Pilipino. Ano kayang magic ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating bansa? May malaking balita kasi ngayon. Hey guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay? Ito, pag-usapan po natin ngayon mga sangkay itong breaking news, no? Ako naman, since lagi nga po tayo naghahanap ng mga balita, mga sangkay, hindi na po ako nagulat. Pero, minsan-minsan mga sangkay, mapapaisip din talaga ako, anong ginagawa ni BBM sa ating bansa? Paano kaya niya ito nagagawa na gumagaan kasi yung buhay ng mga Pilipino ngayon? Alam nyo guys, aminin man natin o hindi, ibang-iba po itong Pilipinas ngayon. Maliban sa na-modernize, umaangat po ang kabuhayan ng mga Pilipino. At ito yung magandang balita, mga sangkay. Pakita ko lang sa inyo. Ito yung report ngayon. Philippines inflation slowed down to 1.3% in May 2025 mula daw po sa 1.4% in April 2025. Ayon po sa PSA report. So, ano ba talaga nangyayari? Anyway, guys, bago natin pag-usapan yan, i-subscribe nyo po itong ating YouTube channel. Tayo po ay 1.51 million subscribers na. So, kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa lumalawak, dumaraming mga solid sangkay, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Shoutout sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Mabuhay po kayong lahat. God bless you guys. At ngayon, eto na nga. Gusto kong pag-usapan to kasi nakakagulat itong mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Just in, the Philippines inflation, which measures the rate of increases in goods and services costs, slowed down to 1.3 in May 1.3% in May 2025 from 1.4% in April 2025. The Philippine Statistics Authority reported. Grabe ito mga sangkay. Susunod-sunod po ito. Sabi ko nga sa inyo ngayon, mas magaan ang buhay sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, sasabihin ng iba mga sangkay, hindi namin maramdaman. Imposibleng hindi nyo maramdaman. Yung mga bilihin ngayon sa merkado, mura. Especially yung bigas at mga karne. O, pag-usapan natin yung bigas. Hindi po muna natin, isang tabi po muna natin yung programa ng gobyerno na 20 pesos BBM rice. Pag-usapan natin yung murang bigas ngayon. Na common na nabibili or talagang yun po yung natural na presyohan ng bigas sa mga palengke. Noon kasi, tandaan nyo noon, naabutan pa po yan ni PBBM. Bumaba lang ng bumaba. Nasa 60 to 70 to 80 pesos per kilo ang bigas. Ganyan kalala noon. Pero ngayon, mga sangkay, magkano na lang? 30 plus to 40 plus pesos per kilo. Mga masasarap na bigas yun, Yun yung normal na mga bentahan ng bigas sa palengke. Ngayon, sa mga magsasabi, sasabihin ng iba dyan na hindi totoo yan. Ngayon, I challenge all of you guys. Sa lahat na mga magque-question, mga DDS, pumunta kayo ngayon sa palengke. Pumunta kayo sa palengke, dalhin nyo yung mga cellphone nyo, yung camera po ninyo, i-open ninyo, videoan nyo yung mga bentahan ng bigas. Yung mga nagbebenta ng bigas, picturean nyo. Ngayon, sabay-sabay kayong mag-send sa akin kung magkano. Ipakita nyo sa larawan yung picture. Para magkaalaman. Ipopost natin. Kung mahal, ipopost natin. Huwag kayong mag-alala. Hindi tayo bias dito. Kung mahal, ipopost natin. Pero guys, ako naniniwala ako, 101% mura po ang bigas ngayon. Mura po ang bigas. Pero may binibilhan po kaming bigas mga sangkay. Hindi pa po yun sa palengke. Pero ngayon, napakamura po ng nabibili namin. Dati, nasa almost 60 pesos. O nasa 60 pesos nga po yun. Pero ngayon,
mura na mga sangkay. Nasa 45 pesos na lang. So, malaki ang ibinagsak, hindi pa po yun sa palengke. Ngayon, mga sangkay, ito basahin po natin. Tindi na ito, nakagulat po ako eh. Nagugulat pa rin tayo kahit may, kumbaga, kahit nakikita naman po natin yung nangyayari, pero magugulat ka pa rin. Parang ang sarap kasi sa pakiramdam na ang Pilipinas ngayon gumagaan ng buhay. Ayan po, inflation rate eases for fourth straight month at 1.3% in May. Kita nyo mga sangkay? Pambihira. Nakakagulat talaga to. Oh. At a press briefing in Quezon City on Thursday, na National Statistician and PSA chief, sabi po dito, reported that the last month's inflation print, which measures the rate of growth in consumers, goods and services, slowed down to 1.3% from 1.4% in April. Kasi mga sangkay, makikita po natin, ganito lang yan, makikita po natin na ang Pilipinas, tumataas o bumababa ang inflation. Isa sa mga mabilis po mapansin yan mga sangkay sa merkado, sa market. Halimbawa, ang mahal na mga bilihin. Yun po yun, mga sangkay. Makikita po kagad yun. Ang mahal na mga bilihin. Ibig sabihin, yung inflation sa atin ay malala. Ngayon, mga sangkay, pang-apat na pong buwan na mababa po ang inflation ng Pilipinas. O, ngayon, sa mga namamalengke dyan, pumunta kayo sa palengke. I-try nyo lang. Mamili kayo doon. Kahit yung mga tamad mamalengke, sige, try nyo. Ibang-iba na po ito ngayon. At sabi ko nga mga sangkay, wala pa po tayo sa exciting part. Nag-uumpisa pa lang. O, ayun po dito This was consistent with the Bangko Sentral ng Pilipinas forecast that the inflation rate will settle within the 0.9% to 1.7% range in May. Kita nyo mga sangkay. Ganyan po ang nangyayari sa ating bansa. Abay, pambihira. Sabi dito, it was also the slowest since November 2019 when inflation settled in at 1.2%. Kita nyo na mga sangkay? So ngayon, ano to? May momentum kasi mga sangkay. May momentum. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. Kasi pang-apat na buwan na po ito na tuloy-tuloy mga sangkay. Tuloy-tuloy po yung pagbaba ng inflation natin. At siyempre, hindi po yan mangyayari kung wala po tayong matalinong presidente. Matalino kasi talaga si BBM eh. Ang tanong kasi dito, anong ginagawa? Anong magic ni PBBM? Bakit nangyayari ito na gumagaan ang buhay ng mga Pilipino? Ako, simple lang. Simple lang ang sagot dyan. Marcos kasi yan. Pag sinabing Marcos, magaling pagdating po sa paggawa ng sistema. Kita nyo ngayon, di ba? Yung agrikultura, may maayos na sistema. Di ba? Ngayon, minomodernize naman ni BBM ang buong bansa. Pag sumakay ka ng LRT, MRT, pwede na. Yung cashless na po. Yung pambayad mga sangkay sa pagsakay ng tren. So, marami ngayon ginagawan po ni BBM ng pamamaraan para po mapaangat ang buhay ng mga Pilipino. At for me, sa lahat ng mga naging pangulo ng ating bansa, pinakamatalino talaga itong si BBM. Except Ferdinand E. Marcos, yung kanyang tatay. Kasi nga po, tuloy-tuloy po ito mga sangkay. Hindi naman po mangyayari ito kung bobo yung presidente natin eh. Kung medyo may angat-angat ng ating Pangulo, hindi po yan mangyayari mga sangkay. O, ngayon, siyempre, kukontrahin na naman ng iba yan, yung mga makikipagplastikan lang mga sangkay, di ba? O, ngayon, magbasa-basa tayo ng komento. Kasi bago lang to bagong report lang to. Ilang minuto pa lang, 15 minutes. O, sabi dito, kahit ako ramdam ko sa presyo ng bigas, 36 pesos, nakakabili na ako. Sa ibang products, delata, ramdam ko din, bumaba ng 1 to 2 pesos. Di pa kayo nasisiyahan sa performance ng presidente? Kahit paano, napababa niya ang presyo ng bilihin, kahit kaunti. Sana magkaroon na tayo ng contentment at dapat magsipag tayo, maghanap buhay. Kasi tayo naman ang nagpapatakbo ng ekonomiya. Tagagabay lang si BBM. Oh.
if I remember, correctly time pa ni Pinoy ganito, ka-stable mga bilihin, halos di gumagalaw, tapos ang bigas halos bumaba 30%. Ang presyo from 65, ha? Ang gulo ng comment na yan. Impeach nyo si Sara at ikulong, ganun din ang iba. Okay. Bababa pa iyan pag na-impeach si Sara na corrupt. Marami magtitiwalang investors, gaganda ang ekonomiya. When it comes to economy, mga sangkay, talagang grabe po yung pag-angat ngayon ng ekonomiya ng ating bansa. I hope na ngayon na mararamdaman na po natin ng mga kababayan natin itong malaking changes ngayon sa ating bansa. Talagang malayo na po ang narating ng Pilipinas. Sabi pa nga sa mga sangkay, 'di ba? Mga linyahan ng iba, malayo pa pero malayo na. Malayo na po ang narating ng ating bansa. Alam niyo kung bibigyan lamang po si BBM ng mga, let's say, 15 years na presidente ng ating bansa, gigising po tayo ng isang umaga na ang Pilipinas ay isa na pong mayamang bansa, kagaya ng Singapore, China, Japan. Mababalik po tayo sa ganung klaseng bansa. So this nation shall be great again, mga sangkay. Sabi pa nga po ni Apo Lakay. Ngayon, ito na po, ipagdasal po natin ang ating bansa. Ipagdasal po natin ang ating Pangulo. Sana po, mga sangkay, no, extend sa 2028. Kasi gumaganda yung buhay ng mga Pilipino at ng Pilipinas. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.